Dito po sa mundo ng cryptocurrency, laging may mga bagong project na naglalayong baguhin ang laro. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal at pinag-uusapang crypto ngayon ay ang Pi Network. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito kakaiba ay dahil maaari kang magmina or mag-mine ng Pi coin gamit lamang ang iyong smartphone. Hindi na po kailangan ng mamahaling mining rigs tulad po ng ginagamit kay Bitcoin. Dahil po sa accessibility nito, umabot na po sa 100 million users ang sumali sa network. At ngayon, habang papalapit na po ang mainnet launch, lalong lumalakas ang hype, lalo na matapos ang 100% price surge nito matapos pong malista sa OKX. Dahil dito, marami po ang nagtatanong, ililista ba ni Binance ang Picoin o isa lamang itong hype na maari pong sumabog anumang oras? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaban po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang Pi Network ay hindi tulad ng traditional na cryptocurrency. Sa simula pa lang, itinaguyod ito bilang isang project na may real-world utility sa pamamagitan po ng barter system kung saan maaring gamitin ang Picoin para sa pagpapalitan o exchange ng products at saka serbisyo sa loob ng ecosystem nito. Hindi ito ginawa para lamang sa speculation or trading sa mga crypto exchange. Ngunit sa kabila po nito ay marami pa rin ang umaasa na malilista ito sa major exchanges tulad ni Binance dahil posibleng magdulot ito ng big price surge na maaari pong magdala ng malalaking kita para sa mga maagang nagmina ng Picoin. Gayunpaman, may mga project na sa nakaraan tulad po ng Bear Chain at saka Hamster na nagkaroon ng matinding hype, ngunit kalaunan ay bumagsak matapos po ang initial surge. Ang tanong ngayon, magiging sustainable ba ang pagtaas ng presyo ni Picoin o isa lamang itong panandaliang hype? Ngayon ay bakit walang major exchange na tumatanggap ng Picoin? Sa kabila po ng napakalaking user base ng Pi Network, wala pa ring major exchange na nagbigay ng kanilang buong suporta rito. Sa katunayan, si Bybit ang unang nagsabing hindi nila ito ililista. Yan, inalis ng HTX ang Pi-USDT trading pair at nagtanggal ng maraming Pi-related post ang Bitget. Isa sa mga dahilan kung bakit nag-aalangan ang mga malalaking exchanges ay dahil sa legitimacy issues. Maraming beses nang tinawag ang Pi Network na isang pyramid scheme, lalo na sa China, isang bansang may mahigpit na regulation pagdating po sa crypto. Ang Binance naman ay kilala sa pagiging maingat sa kanilang mga listings. Bago nila tanggapin ang isang cryptocurrency, kailangan po munang dumaan ito sa mahigpit na pagsusuri. At hanggang ngayon, wala pang opisyal na announcement mula sa Binance kung ililista po nila ang Picoin. Ngayon ay maaari bang maging sustainable ang presyo ng Picoin? Yan, ayon po sa ilang speculations, maaring umabot po ang presyo ng Picoin sa $93 hanggang $220 ngayong taong 2025 na may average estimate na $141. Pero sa kasalukuyan, bumaba na ito sa $72 matapos po ang 10% drop. Ito ay nagdudulot ng tanong kung ang pagtaas ng presyo nito ay isang bubble lang o bubble lamang na maaring sumabog anumang oras. Hanggat wala pong opisyal na listahan mula sa Binance o iba pang mga major exchanges, mananatili itong haka-haka lamang. At kung ang hype lang ang siyang nagdadala ng presyo pataas, maaaring bumagsak ito kung wala itong sapat na real-world utility at support mula sa malalaking investors. At ngayon ay ano ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Ayan, para sa atin, na lalong-lalo na sa mga nagmina ng Picoin dyan mula pa noong una, may posibilidad po itong maging malaking kita kung sakaling malista ito kay Binance o iba pang mga major exchanges. Ang tanong lang, kailan ito mangyayari o mangyayari nga ba? Kung ang Pi Network ay mananatili po sa barter system model nito, maaaring tumagal bago ito magkaroon ng totoong halaga. Ngunit kung malilista ito kay Binance, Bybit o iba pang palitan or exchange, posibleng makita natin ang isang major price surge na maaari pong makapagbigay ng malaking kita sa mga unang nagmina. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Kung isa ka pong Pi coin holder o nagmimina ng Pi gamit ang iyong smartphone, mainam na huwag pong masyadong umasa sa hype. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga investments at pag-unawa sa kung paano talaga gumagana ang isang cryptocurrency bago po sumabak sa speculation. Hanggang walang opisyal na kumpirmasyon mula kay Binance, huwag pong maging biktima ng FOMO or fear of missing out. Mas mainam po na pag-aralan ang market trends, tingnan kung paano umuusad ang development ng Pi Network at maging handa sa anumang posibleng mangyari, mapabulran man o bigla ang pagbagsak ng presyo. Kung gusto mo pong pumasok sa crypto trading, siguraduhin mo na may sapat kang kaalaman at hindi ka lamang po nadadala sa mga hype. Tandaan, sa mundo ng crypto, ang mabilis na kita ay may kaakibat na mataas na risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.